nabuhay ang panawagan para sa 125 legislated daily wage hike. Ang makapigihiningang pagsagip sa mga biktima ng matinding pagbaha at mudslide sa Brazil. Magkapatid na Philip James Young, husband ng Philippine Azcas, tinanggihan ang offer na maglaro sa Jakarta Football Club. Isang PhilAm pasok sa top 40 ng bagong season ng American Idol. Huwag pahuli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, narito na mga unang balita. Kilos protesta laban sa nakaambang pagtaas ng pamasahe lalong tumindi. May hiwalay namang pagkilo sa mga transport group kontra sa pagmahal ng produktong petrolyo. Narito ang report ni Rauna Crisostomo. Department of Token Consultations, yan ang bagong bansag sa DOTC ng Riles Network. Bakit daw kasi nauna pa ang paglatag ng pagtaas ng pasahe bago ang public consultation sa Pebrero? Hindi consultation ang gusto naming maganap, kundi hearing. Kailangan namin ang mga dokumento, magkano ang kinikita ng revenue ng LRT sa mga pasahero at sa mga business establishment. Paulit-ulit na manggit ng LRTA, hindi pa pinalang inilabas nilang bagong singil. Pero ang grupong Courage hindi na umaasang may mababago pa sa isasagawang konsultasyon. Kasabay ng protesta sa mga LRT at MRT station, muli na naman silang nangalap ng lagda sa kampanya kontra taas pasahe. May mga game na pumirma kontra sa dagdag singil. Dapat ang itaas nila yung sahod muna bago itaas yung pasahe. Pero ang ilan, tanggap na raw nakaumang na fair hike. Kahit sabihin natin hindi okay, wala magagawa na eh. Pero buti pa nga raw ang mga tutol sa dagdag singil sa MRT at LRT makakapaghabol pa. Nagprotesta rin kang mga tsuper na kontra sa pagtataas ng presyo ng langis at toll. Nagbanta ng malawakang welga kapag nagbingi-bingihan ng gobyerno. Ang tutugunan niya, yung mga karaingan na mamamayan na maibaba ang presyo ng langis, i-take over ng gobyerno ang mga expressway at i-subsidize ng gobyerno ang maintenance nito at huwag ituloy yung MRT at LRT fair hike. Bumulong din sa kalsada ang isandang naglalakihang cargo truck. Daing ng Alliance of Concerned Truck Owners and Organizations, pati sila'y sapul daw sa taas ng presyo sa gasolina at paglobo ng toll sa mga expressway. Kaya naman dagdag parusa raw itong ipatutupad na overloading ban ng DPWH simula sa susunod na buwan. Para sa unang balita, Rauna Crisostomo reporting. Sa ibang balita, nagresulta sa matinding trapiko ang pagsasara ng Borongan Bridge sa Samar. Pansamantalang isinara ang tulay matapos itong makitaan ng bitak na posibleng dala ng walang tigil na pag-uulan. Kabilang sa mga naapektuhan ng matinding traffic ang aming news team at makakausap natin ngayon ang aming reporter na si Jamie Santos. Jamie? Lea, tama ka dyan. Mahigit 24 oras na hindi nadaan ang Borongan Bridge matapos makitaan ng mga bitak sa tulay. Maaaring sanginga raw ito ng walang tigil na pagulan kaya nagkaroon na ito ng mga bitak sa tulay. Para hindi tuluyang masira ang tulay, nagremedyo ang DPWH kaya isinara. Kaya lang maraming naabala at na-stranded, nadamay gaya ng truck ng Philippine Army na may dalang relief goods para sa mga biktima ng pagbaha sa mga Canavid, Dolores at Oras at maging news team na papunta sana ng St. Bernard para i-cover itong pagdating ni President Noynoy Aquino doon para i-check yung mga sitwasyon na naging biktima rin ito ng mga pagbaha. Daing nga ng mga stranded, kulang sa impormasyon at babala ang nasirang tulay kaya marami ang na-stranded. Alas 5:30 na nga nito ng umaga nang simulan padaanan ito unti-unti sa mga sasakyan. Rhea? Alright, maraming salamat, Jamie Santos. Sa gitna na napipintong fare increase, kanya-kanyang diskarte na ang mga commuter para makatipid sa pamasahe. Narito ang report ni JP Soriano. Sa MRT station sa North Avenue, nasaksihan namin ang mahabang pila ng mga motor. Karamihan sa kanila, mga mister na sinusundo ang kanilang mga asawang galing sa MRT nang di na raw sila mamasahe. At dahil wala lang ang atrasa ng pagkataas sa singil ng MRT, LRT at taxi, kanya-kanilang diskarte ang ilan para makatipid sa pasahe. Si Shalini Chua, sumasakay ng bus at MRT araw-araw para makapasok sa trabaho. Gumagastos siya ng 22 pesos one way, 11 pesos sa bus at 11 rin sa MRT mula sa North Avenue hanggang Shaw Boulevard Station. Pero kapag natupad na ang panukalang fare hike sa MRT, magiging 20 pesos na ang pasahe ni Shalini mula North Ave hanggang Shaw para sa kabuang 31 pesos na pasahe ni one way. Pero ang bus mula sa kanila, diretsong Shaw Boulevard, 23 pesos lang ang singil.
Lalabas na mas makatitipid siya kung hindi na siya mag-MRT at magbubus na lang ng diretsyo. Yun nga lang, babaguhin na siya rin ang kanyang lifestyle kung magbubus na lang siya. Talagang mahirap kasi I really have to wake up early na talaga. So maraming tiyaga na lang talaga. Si Marge Senyoring naman, sasakay pa rin daw ng MRT. Pero imbis na manatiling fresh sa aircon na FX, magje-jeep na lang daw siya papuntang MRT para makatipid. FX, yung aircon na vehicle is jeepney going to MRT and then wala tayong magagawa dito, talagang tataas to eh. Mungkahi naman ng environmental group na Greenpeace, mag-carpool na lang daw para tipid pa sa gasolina. Sa kwenta ng Greenpeace, kung nasa 50 pesos ang average na presyo ng gasolina kada litro at bumabiyayang isang may sasakyan mula sa kanyang bahay papunta sa trabaho ng 20 kilometro kada araw, aabot sa 100 piso ang mga gastos mo sa gas. I-multiply yan sa 240 working days sa isang taon. Papalo sa 24,000 pesos ang magagastos mo. Pero kung may carpool daw kung saan maghahati-hati halimbawa ang 5 tao sa isang taon, wala pang 5,000 ang inyong gagastusin sa gas. At ang bonus, bababa rin daw ang inyong carbon dioxide emission mula 768 kilograms, magiging 153 kilograms na lang daw ito kada taon. Usap-usap kayo, mag-schedule kayo at ang maganda sa carpooling, ambag-ambag dun sa gasolina at magpalit-palit. Kung lahat kayo may sasakyan, pwede nyo ipagpalit-palit. At kung nakasanayan naman raw sumakay ng tricycle ko kayo papauwi ng iyong bahay o papasok sa trabaho, sabi ng mga eksperto, kung ilang bloke lang naman ang layo o ilang minuto naman ang layo ng iyong bahay, mas maganda raw yung maglakad ka na lang dahil bukod sa makatitipid ka ng malaki, mas maganda raw ito sa kalusugan at sa kalikasan. Para sa unang balita, JP Soriano reporting. Samantala, hindi raw napapanood ang hiling na dagdag sahod ng mga manggagawa ayon po yan sa Employers Confederation of the Philippines o ECOP. Pero ang kilusang Mayo 1 muling binuhay ang pagsabatas ng 125 pesos daily wage increase. Narito ang report ni Julius Segovia. Panay na ang overtime ng delivery truck driver na si Abunjo Labajo. Hindi pa man kasi siya sinasapol ng epekto ng nakaambang taas pasay sa tren at jeepney. Kahit anong tipid, ngayon pa lang ay hirap na raw siyang pagkasay ng 10,000 pisong buwan ng sahod sa pangangailangan ng pamilya. Halos kapos nga rin talaga sir eh. Kaya hanggat maaari, talagang maragdagan na yung sahod ng mga delivery. Ang mga minimum wage earner tulad ni Abunjo ang nasa isip ng Trade Union Congress of the Philippines o TUCP sa kanilang planong petisyon para sa 55 hanggang 75 peso across the board daily wage increase para sa mga manggagawa sa Metro Manila. Yung kita ng mga companies, patuloy lang na napupunta sa mga namumuhunan. Kailangan din this time, i-improve natin yung standard of living ng mga manggagawa. Pero bitin pa raw ang hinihingi ng TUCP ayon sa labor group na kilusang Mayo 1. Ang gusto ng KMU, maisabatas na ang 125 peso daily wage hike na kanilang hinihingi mula pa noong 1999. Sa kasalukuyan, kinakailangan ng isang pamilya na mayroong 6 na miyembro ay kinakailangan sumahod siya ng 957. Yan yung cost of living. Mukhang hindi na nga angkop yung 125. Lubang maliit na yan. Ayon sa National Wages and Productivity Commission, hindi pa raw pwedeng pagbigyan ng petisyon para sa dagdag sahod ng anumang labor group dahil wala pa raw isang taon mula nang ipagkaloob ang 22 peso across the board wage increase para sa mga manggagawa sa Metro Manila. Hulyo nung nakaraang taon ang aprubahan ng huling aumento sa sahod na nasa 22 pesos kada araw. Sa darating na Hulyo pa lang din daw pwedeng dinggin ng mga wage hike petisyon, maliban na lamang kung may mga di pangkaraniwang kondisyon, gaya ng Gulf War noong dekada 90 na naging dahilan ng pagsipa ng husto ng presyo ng langis. Ang Employers Confederation of the Philippines o ECOP, sinabi ring di raw napapanahon ng wage hike. Nagbibigay naman daw sila ng mga non-wage benefit, gaya ng rice subsidy, medical insurance at shuttle service. We want to be generous out of compassion, not out of compulsion. Huwag naman kami ikulong pagka hindi namin kaya. Para sa unang balita, Julius Segovia reporting. Matapos lumabas ang video ng 2 pulis na gumagamit ng shabu dito sa GMA News, agad nagsagawa ng random drug test ang ilang police station sa Metro Manila. Sa Caloocan, 2 pulis ang nagpositibong gumagamit ng illegal na droga. Narito ang report ni Ivan Mayrina. Dahil na video ang nagsasabu ng surveillance camera ng programang investigador, di na